welcome po ulit sa aming bagong YouTube channel. It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Andito naman po ako sa bayan po ng Tabogon, Quezon. Meron na naman po akong ilolocate na isang property. Siya po ay may lawak na 1.5 hectare. Then, yung pong property, mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa aking kinatatayuan to, nasa 3 kilometers po ang layo niya. Then yung property po ay may right of way po siya na nasa 7 meters. Mula po dito sa natututukan na yan ng aking camera, yan po ay Barangay Road. Then yung pong property, may 7 metro na right of way. Okay po, ipapakita ko po sa inyo yung right of way na binabanggit ko po sa aking vlog. Ayan po siya. Dito po tayo kukuha ng right of way, papunta po doon sa property. Ayan lang naman po na ang property. Nandyan po ang muhon nila. Ito po ay nasubdivide na po ito ng magkakapatid. Binibenta lang po dito is yung 1.5 hectare. Tara po at papasukin po natin yung area para maipakita ko po sa inyo kung anong nilalaman nito, kung ano ang mga produkto dun sa loob, at kung ano po ang source of water nila. Papasukin po natin. Okay po, tara po. Okay guys, yan po yung pinanggalingan ko kanina na pinag-umpisahanan po ng vlog ko, yung pong Barangay Road. Then ito naman po yung right of way na papunta po dito sa property na sinasabi ko po sa inyong 7 metro lang yung layo. Then ito na po yung start ng property. Nandito po ang muhon ng property na to, then papunta na po siya dyan. Ayan po, dito pa lang po sa bungad, ayan makikita na po natin ang fruit bearings, meron na po ditong mga dalanghita. Yan, dito po talaga sa Tabogon, Quezon, ang pangunahin po ditong prutas na itinatanim is dalanghita. Then ayan pong side na yan, langka, then ang mga nyug po niya is mga takaran pa. Okay po, dito po sa nilalakaran kong to, pumantay po siya dyan. Then, ang sabi nga po sa amin, nung pamangkin ng may-ari, ito po palang property is merong palayan na nasa kalahating hektarya. Then, ibig sabihin po, ang nyugan po niya is 1 hectare lang po siya. Then, yung pong palayan ay kalahati. Yung about naman po sa electricity, ayan, meron po tayo ditong kable ng kuryente, kaya po tayong problema. Yun naman pong signal ng telepono ay meron din po. Kaya po yung about po sa communication, wala po tayong po problemahin. Ayan po ang area. Dalandan pa rin po itong kabilang side na to. Ito pa rin po. Then, yan kuya kasama pa ere? Papaganon. Sorry po. Yan pong natututukan na ng aking camera, yan po yung property. Dito lang po ako umanggilid sa kabilang property. Ayan. Sabi po ni kuya, yung nyug na yan na isa na matayog, kasama pa rin po yan sa area. Yan. Then may mga saging po siya na pangilan-ngilan. Mga saba kuya yung saging mo? Okay guys, sorry. Kanina po ay may nabanggit ako na mali po pala. Kasi ito pong property is Tabogon, Cam Norte. Hindi po Tabogon, Quezon. Sorry po. Medyo po ang inyong vlogger ay malilimutin talaga at matanda na. Okay po, yung pong natututukan na yan ng aking camera, kasama pa rin po yan doon sa 1.5 hectare. Then ito pong side na yan, ayan yung tubigan na yan or palayan or rice field, ay kasama na po yan sa 1.5 hectare. Yan po yung binabanggit ko sa inyo na nasa kalahating hektarya na palayan ng area. Okay po. Ito pong side na yan, ayan, fruit bearings pa rin po siya. Napakalaki pong puno ng star apple. Then, kuya, pupunta tayo dun sa kabilang side. Dito ka dumaan, para mas malwa. Ito po, okay na po dito. Nga lang ay maputik. May putik yan.
Ayan po, ayun po yung side na yon, malaking puno po siya ng mangga. Then mga saging pa rin po itong nasa harapan kong ito. Then ayun, may basyad po na malaking puno. Sa amin po sa Quezon, sa Lopez, ay tawag po dyan ay basyad. Pero ang tawag po dito sa Cam Norte at Camarines Sur, yan po ay pili. Okay po, bababa po ang inyong lingkod. Kuya, maputik dyan, hindi? Okay po, ito pong nilalakaran kong yan. Yung pong palayan niya ay parang hindi na po siya natataniman. Hindi na to natataniman, tay? Ito pong side na to hindi na. Okay po, sorry po. Ito po palang side na to ay tinataniman pa rin. Ay, napakaganda ng tubig dito. Tay, hindi ba to naiiga? Ay, hindi yan. Yan po, ayan po ang source of water dito sa area. Siya po ay balon, hindi po siya naiiga, sabi ni tatay. Kahit po siya tag-init, kahit po sagting ng init, dinaanan po kami dito ng tag-init sobra. Ayan, hindi po siya natutuyuan. Then kita naman po ninyo ang palayan nila. Oh. Doon kasi nanggagaling yung tubig papunta dito. Pagka po ganitong summer, napakaganda po nitong paglagyan na pagtaniman ng pakuan. Kasi andyan po ang tubig lang sa kanila. Malapit lang po sa rice field. Hindi po tayo mahihirapan na umigib para sa pandilig nila. Yan. Tayo ito, kasama pa rin to. Okay, yan pong natututukan na yan ng aking kamay at ng aking video. Kasama pa rin po yan sa 1.5 hectare. Okay, ayun po yung side na yon. May nakita po akong hardwood. May Jimelina po doon sa side na yon. Ayan po. Then halos saging pa rin po dito sa side na to. Then may pangilan-ngilan pa rin pong dalanghita. Tara tayo, doon tayo pa sa ano. Ito kasama ito sitawang ito kasi na lang yung sitaw yun. Okay po. Ayan po, mayroon po ditong sitawan. Kasama pa rin po siya sa 1.5 hectare. Kasama ito yung hawang ito. Yung hawang hindi niya kahawang ito. Opo, yan pong sitawan na yan. Ayan, sitaw at okrahan. Kasama pa rin po yan sa 1.5 hectare. Then yung tubigan na yan ng kabila, kasama pa rin. Ano po? Iyan. Malaki po talaga yung rice field niya. Aabutin po talaga ito ng nasa kalahating hektarya. Then ang nyug po niya, ayon po kay kuya, yung pamangkin po ni seller, more or less po ay 200 kapuno. Then yun nga po yung mga fruit bearings. Napakarami po niyang dalanghita. Tay, tara, saan pa ang banda? Yung dito sa patas na to, tay. Hindi na kasama ito. Kaya nga po, ito dito. Ito itong patas na to. Ayan po, ang boundaries naman po niya dito sa kabilang property is ito. Ayan pong mga nakatanim na yan. Itong, ano nang tawag niyan, tay? Madre cacao. Kasi uso po kasi dito, pagka po naglagay ng muhon, nagpa-survey, naglagay ng muhon, nilalagyanan po nila ng Madre de Cacao para siya ay lumaki. Then yan po, itong mga, ano na nga itong prutas bunso? Rambutan. Yan po yung boundaries ng property. Ayan, yan po yung natututukan pa rin ng aking camera. Kasama pa rin po yan sa 1.5 hectare. Makikita naman po natin, napakarami pa rin pong dalandan dun sa side na yon. Okay guys, makikita nyo naman po kung gaano kataba yung lupa niya. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Kaya yung mga tanim niya ditong gulay ay matataba talaga. Yung pong lupa niya is mabuhaghag. Ayan, makikita nyo naman po yung mga okra ang tataba ng puno. Katunayan lang po talaga na maganda po ang kalidad ng lupa dito sa property na to. Yan po, yan pong rice field na yan. Kasama pa rin po yan sa 1.5 hectare. Nakakailang sako dito, tay? Okay. Sa ngayon po kasi dahil tag-init. Talagang ganun talaga pagka naabot ng tag-init, talagang humihina po ang ani. Yung pong kalahating hektarya, sabi po nung pamangkin ni seller,
umaani po sila dito na pinakang mahina is 30 sako. Sa ngayon po kasi inabot po talaga kami ng tag-init dito, kaya mahina po yung bunga ng palay. Ayan po siya. Yan po ang rice field ng 1.5 hectare. Okay po, ito naman po yung pinakang end nung rice field nila. Yan pong dinadaanan na yan ni tatay na pilapil. Yan po yung pinakang boundaries ng kabilang property. Pupuntahan po natin yung kabilang side na yon na sagingan. Kuya, wala na ditong ibang kahoy na nakatanim? Jimmy na lang nakita ko kanina. Opo. Ito naman po yung end ng kabilang side. Kumbaga po, etong nyug na to, yan pong natututukan na ng aking camera, kasama pa rin po yan sa 1.5 hectare. Yan dinadaanan po yan ni tatay. Then tay, tumaas na siya. Dumiretso pa. Kasama pa rin po yung mga sagingan na yan. Sa bagay po, ang 1.5 hectare ay maliit lang po talaga siyang sukat ng lupa. Kumpara po dun sa 3 hektarya, 2 hektarya, madali lang po talagang ikutin ang 1.5 hectare. Ang 1.5 bunso ay 15,000 square lang, no? Okay po, yung pong 1.5 hectare is 15,000 square meter lang po siya. Kaya madali lang po nating maiikot. Then ito tay. Yan po, yung pong sagingan na yan, kasama pa rin po siya. Sige po. Medyo, may ilan ang tawag dito? Slant, di ba? Slope? Medyo nag-slope po dito sa side na to. Yan dyan sa may kay tatay na yan. Ayan, dito po sa side na to, may pangilan-milan po na mga bagong tanim na nyog. Kasi ito pong side na to na nilalakaran ko, medyo po kaunti yung nyog dito. Halos marami po sa kanya ay saging. Pero dun po sa kabila, yung kanina pong una kong binidyuhan, ay marami po siya talagang nyog doon. Then ayan, meron po ditong kawayan sa side na to. Ano yun kuya, yung kawayan niya may mga tinek? Bayog yan, yung ginagawa sa alkit. Yung po yung kawayan na ginagawang salaset. Okay guys, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Santa Elena, Camarines Norte. Ay kukorek ko lang po ulit. Siya po pala ay hindi bayan ng Tabugon, kundi bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Sorry po talaga. Okay po, avail nyo na po ang property namin. 1.5 hectare, may 7 meters po na right of way. Galing po dun sa cemented road. Then mula po dun sa highway hanggang dito po sa property, nasa 3 kilometers po ang layo niya. Then ang nyug po niya ay nasa more or less po ay 200 kapuno. Then may kalahating hektarya po siya na rice field. Then ang kanya pong mga fruit bearings na nakita ko dito ay dalanghita, langka, star apple, pili. Then sa hardwood naman po ay Jimmy na lang po yung nakita ko sa area. Ang source po ng tubig niya is balon or bukal. Yung pong kaninang pinakita ko sa inyo sa video na hindi po siya natutuyuan. Then meron din po siyang signal ng telepono.
and meron din po siyang source of electricity. Okay, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing, paki-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aming bagong YouTube channel. Okay po, thank you po for watching!